Another day, another J. Fern's wife story. Pinababa nga namin ulit yung aming 7 times winner broodcock at ginaya namin yung suggestion ng isa naming viewer na lagyan ng face towel ang likod ng inahin para hindi madulas ang aming broodcock. Successful nga ang ganong teknik at talagang hindi na nadulas ang aming broodcock. Kumapit agad kasi yung kuko niya sa himulmul ng face towel at hindi siya nalaglag sa ibabaw ng inahin. Kung dati ay struggle is real, ngayon naman ay easy na lang magpababa. At yan ang itlog na ulit ang aming Bagsikline brood hen na pinabababa namin sa aming 7 times winner broodcock. Bagong itlog pa lang yata ang inahin dahil mainit-init pa ang kanyang itlog. Kinuha ko nga agad at pinunasan bago ko ilagay sa chiller. Nilalagay nga agad namin sa chiller ang mga nakokolekta naming itlog para hindi sila mag-incubate agad. Para kapag nilagay namin sa incubator ay sabay-sabay ang kanilang pagpisa. Pagtingin namin sa isang pugad na nasa tangkal, natuwa kami at dalawa na ang itlog. Yung isang itlog dyan ay pain at yung isa naman ay bagong itlog pa lang. Nagtataka lang kami bakit puro dugo ang sapi ng pugad. Naisip namin baka may sugat ang paa ng inahin na ng itlog dyan. Kaya hinanap namin kung aling inahin ang may sugat sa paa. Nakita nga ni J. Fern yung isang ARL right nose brood hen namin ay may sugat nga sa paa. Hindi namin alam kung bakit nagkasugat ang inahin na yan sa kanyang paa dahil kung nakipagpaluan naman yan sa ibang brood hen o kaya sa mga cockerels ay maririnig agad namin. O baka naman nahiwa ng yero ang paa nito dahil mahilig itong kumaykay sa bubong ng fly pen. May sisiw na itong ARL na to at pangalawang itlogan na niya ngayong breeding season. Ito namang mga cockerels namin ay mahilig ng magpaluan. Nung isang araw nga ay nilublob ito ni J. Fern sa balding may tubig para lumamig ang mga katawan. At ngayon naman, binaba niya dito sa scratch pen para makapulpog. Ilang araw na lang ay babandingan na sila at maililipat na rin namin yan doon sa range area. At kaninang umaga nga ay napilitan na si J. Fern na ihiwalay itong tatlong sisiw at talagang namamalo na. At iisa ang marking nilang tatlo, double right. Anak ito ng aming Golden Boy Gilmore brood hen. Matatapang na nga itong mga cockerels na ito kaya kailangan na talagang alpasan, hinihintay lang naming mabandingan silang lahat. Ilang araw na lang ang hihintay namin bago sila mabandingan. Kaya ngayon, ganyan muna ang setup nila para hindi sila magpaluan. Buti na lang, itong ibang cockerels na natira sa multi-purpose pen ay mukhang okay pa naman. Hindi pa sila nag-aawayan. Mawawala ang mga init ng ulo niyan kapag naalpasan na yan doon sa range area. Ito namang mga cockerels na ito ay sadyang hiniwalay na ni J. Fern sa mga pullets para hindi na mahirapang maghanap kapag magbabanding na. Dito na sila sa scratch pen nilagay at mukhang meron din diyang isang matapang na. At ito naman yung mga nasa brooder na cockerel, hiniwalay na din sila sa mga baby pullets. Nung bagong lipat sila dito ay mukhang naninibago at lahat halos noon ay nakaungkot. Pero ngayon naman okay na sila, masisigla na ulit. Nilalamig lang yata sila noon dahil umagang umaga ay nakabukas ang tabing. Hindi kami sigurado kung lahat talaga ito ay cockerels. Kulay brown kasi yung dibdib ng iba dyan, pero yung pakpak naman nila ay maitim na. Ganun kasi yung ibang sisiw namin, pakpak lang ang umiitim, hindi ang dibdib. Ito namang tatlong cockerels ay hindi namin isinama sa ibang cockerels dahil alanganin kung isasama sila doon sa mas malalaki at alanganin din naman kung dito sa maliliit namin isasama. Mag-aawayan lang din sila. At ito naman yung mga bagong pisa, magkakasama pa silang lahat, hindi pa namin nahihiwalay ang babae at lalaki. Kapag medyo malalaki na sila, saka namin paghihiwalayin ang babae at lalaki dyan. Ito namang mga puting sisiw na nandito sa scratch pen ay hindi namin sigurado kung puro lalaki nga lahat ng puti dyan. Pero kitang-kita na yung ibang puti dyan ay malalaki na ang palong. Kaya malamang ay lalaki yan. May matapang na rin isang cockerel dito sa scratch pen na mamalo na agad at laging nangahabol ng kasama niya. Tuwang-tuwa naman si J. Fern sa mga sisiw na nasa folding. Ang liliit pa kasi may mga puti ng pakpak. Ito naman ang aming sweater Boston Cockerel. Ito ang napisa doon sa breeding range. Akala ni J. Fern, puro babae lahat ng mga sisiw na nanggaling doon sa breeding range. White-legged siya at straight comb. Kala niya puro babae. May lalaki palang sweater Boston. At eto na yung anak ng aming Ding Fair 5K sweater brood hen. Ito yung nanunuka ng crack egg habang nasa incubator pa sila. Naka 1.5 million views ito sa Reels nung pinost ko kaso deleted na siya. Lalaki pala ito kaya matapang. Ang liit-liit pa, pasaway na agad. Double nose ang marking niya. Maila pa siya ngayon dahil bihira pa siyang mahawakan. At ito naman ang anak ng aming Golden Boy Gilmore brood hen. Hindi na talaga pwedeng isama sa ibang mga cockerels dahil namamalo na.
Double right ang mga marking nila. Matapang talaga itong mga golden boy cockerel namin dahil lumaliliit pa yan at nasa scratch pen pa sila kapag may lalapit na inahin, sila ang nakikipagditigan. Tapang na. Pusong sweater ang ama nila. Oo. Kaya pares lang pungkan. May isa pang natirang double right. Double right. Isip na yun. Baka makalpas. Ay, ganda ng katawan to. Wala nang double right yan. Yan. Apat lang yung siligan. Babae yung iba. Tuwang-tuwa din si Jay Fern sa mga katawan ng anak ng aming Bugsy Klein Broodcock. Mabibintog at malalaki kasi ang katawan nila. Wow. Nalulugo na. Oo. Dapat talaga tumagpas. Next week, alpas na. Ito naman ang anak ng aming Possum Sweater Broodcock at 5K Broodhen. Sa breeding range ito na pisa. Ganyang cross yung nanalo sa ano, isang amatingan nila. Yung nanalo nung nakaraan sa Mabison. Nino nila Troy? Oo. Isang amatingan nila. Kasi yung dalawa na yun, may katabi. Ito naman ang aming ARL Right Nose Sweater Broodhen. Sa tagal niyang lumimlim, umabot na ng 16 ang kanyang itlog bago siya lumimlim. At nung sinilip ni Jay Fern ang mga itlog ay sira na ang mga similya. 6 na lang ang natira sa nililimliman ng ARL at ito namang mga tinanggal na itlog ni Jay Fern ay ilalaga na lang namin. That's all guys! Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!